So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, pangalawang battle, review natin sa bracket B, second round ng tournament. So tapos na natin yung 7 battles sa first round at tapos na rin natin yung Delo vs Sac Maestro, which is ayun yung first ni-review na, yun yung unang ni-review natin sa bracket A, second round ng tournament na to. Then punta tayo sa babang bracket, Pistolero versus Romano. Actually marami nag-aabang sa review ko dito sa battle na to kasi sobrang ganda daw nung battle, dikit daw yung battle, magaganda daw yung mga binitawan nilang mga verses. So tignan natin kung anong klaseng battle ba ang naganap sa Pistolero versus Romano. Then bukas bracket B tayo, Sayad versus Batas. Okay? So, kita-kits tayo doon. Pero, ngayon, focus muna tayo sa Pistolero versus Romano. And, huwag natin patagalin to. Let's go! 2 minuto dapat kay Pistolero. Pakinggan natin sa buhay 2015. Yo! Palakpakan naman muna tayo dyan, oh. Isang bayaw ko na naman ang kalaban. Pero sa pagkakataong to, wala munang awa, parang entablado ay aking wasakin. Wala akong pake. Kahit yung kaharap ko pa ngayon ay tumalo sa akin. Kasi hindi naman nangangahulugan na dahil dyan pwede mo na akong hamakin. Kaya nga ako nandito para ibalik ko kung ano yung dapat na para sa akin. Kasi kung titignan natin, tinalo nga ako ni M-Site. At alam ko sa sarili ko na si M-Site tinalo mo. Pero sa labang to, tatalunin din kita parang logo ng 3GS. Ako yung huling linya ng triangulo. Kaya ilabas mo na lahat ng mga bara mong mabigat, Mr. Romano Trinidad. Yung tangka mo na ako'y masilat, hindi angkop sa iyong abilidad. Gusto mong itrato kitang mabigat, pues talunin mo ko sa ating duelo. Pero kaya kitang pataubenan, di ko na kailangan pang bumuelo. Alam kong bilang 3GS, magiting naman dirigma ka rin. Pero nakakalimot ka na sibat at pananggalang lang ang dala ng Romano. Kaya paano kang uubra sa Pistolero? Gago, di ka mabigat. Baliwala sa akin lahat ng kaya mo, gago. Mistulan kan sa bungerong bigo sa derby, uuwi kang may dalang talo. Iba ang Nice. pinasukan bigat. Galing nun. Baliwala Uuwi kang may dalang talo. So, derby. So, sa mga nakaintindi nun, mga Tupada boys. So, baka sabihin nyo, Tupada boys ako. No. Ano lang, syempre, mga kapitbahay namin dito. Mga Tupada boys. Pero dati pa yun. Ngayon, wala na silang mga manok. So, di ko alam kung nasan yung mga manok nila. Wala na, ubus na. Siguro dahil sa Tupada boys na naubos. Syempre, diba kapag Tupada, hindi hindi parang, paano ba? Paano ko ba explain? Hindi prepared yung manok mo. Parang, hindi wala sa kondisyon, 'di ba kapag nagsasabong is dapat kondisyon yung manok or something, 'di ba? So kapag mga Tupada kasi parang matik lang na gilaban mo yan kahit hindi kondisyon yung manok. So yun na realize ko lang yung linya ni Pistol noon kasi yung mga kapitbahay namin dati may mga manok sila dito. Tapos kapag nanalo sila may dala silang mga talunan na manok. So, pero ngayon wala na, naubos na. Ano na lang sila dito, puro motor na lang sila dito. Pagandahan ng motor, yun na lang yung pinagkakaabala nila. Yun. sa akin lahat ng kaya mo, gago. Mistulan kan sa bungerong bigo sa derby, uuwi kang may dalang talo. Iba ang pinasukan mong dimensyon. Kaya tong si Christian, papatayin itong Roman? No! Masyado ka pang Mano, kaya kay Pistolero, mano! Ba't ganyan ka gumalawa? Para kumara yung datingan mo halang? Bakit? Matapang ka ba talaga? O baka naman ang dadarag ka lang? Nag-aamong pa ng suntukan, umaastang tarantado, sa mismong harap mo pa, Enigma? Para saan? Para makukuha ka ng respeto sa liga?
Nag-aamon pa ng suntukan. Alam mo ba ang sarap mong paulan ng double jab hook? May kasama bang umiikot na siko? Katapat mo yung technical na Street Fighter, pinag-along John Jones at Kimbo. Kaya magamon ka ng suntukan na malaman mo yung pinakamalaking pagkakamali mo. Iiwanan kong puro tanto siya mukha mo pagkatapos mo sa akin bumingo. Kasi isa ka rin sa mga tinutulig sa mong mababaw. Tumigil ka na sa pagrarap mo. Ano ngayon kung may Black Magic Dragon Slayer yung kaharap mo? Pilitin mo man ako mapatumba, iiwanan ko pa rin na wasak to. Pilitin Dragon Slayer, so uso na neto yung Fairy Tail, no? Fairy Tail na ang uso nung parang ang lakas sa lakas sa internet ng Fairy Tail nung 2015 eh. So yun yung Dragon Slayer sila Natsu. Tumigil ka na sa pagrarap mo. Ano ngayon kung may Black Magic Dragon Slayer yung kaharap mo? Pilitin mo man ako mapatumba, iiwanan ko pa rin na wasak to. Pilitin mo man ako mapatumba, patay ka. Kasi ikaw ang babagsakan ko. Kasi puro yabang, puro lait, puro pandadamay, nak ng puta, nakakabobo. Sadya makabago lang yung delivery sa pandinig, kaya ang lakas mong makaloko. Pwes Totoy, kaya kitang kitilin at sa ulo mo no need pang maglagay ng patong. Patunay lang na pati si alias Pogi luluhod pag ang sumenyas na si Asyong. Ay, unang banat, Romano, pakinggan natin. Okay, so yun yung round 1 ni Pistol. Wala siyang sinayang na verses dito. Wala siyang sinayang na linya at pagka umpisa agad ng bara ni Pistol, umatake na siya kaagad. Wala nang mga feelers, wala nang mga paligoy-ligoy na mga linya, direkta agad kay Romano. Yun yung napansin ko kasi mahilig si Pistol sa sa ngayon yung ngayong Pistol hindi yung noon. Yung style kasi ni Pistol sa ngayon is gagaguhin ka niya, kikengkuhin ka niya, parang gagaguhin ka niya, jokes, tapos saka mag-switch ng style sa pagiging technical. So halo So dito sa syempre ito naman yung unang-unang style, or ito yung Pistol before Pistol today. Yun. Syempre masasabi ko na improve na yung Pistol ngayon. Kaso nga lang talo siya kay Mot, and buhay pa yung hope ko sa dream match ko na Mot vs. Six Threat. Buhay pa yun. Pero ayun, going back. Round 1 ni Pistol, sabi ko nga, umatake siya kaagad, direkta agad yung mga atake niya sa kay Romano. So wala siyang sinayang ng mga verses or lines. Yun yung napansin ko. Pero syempre andun pa rin yung nahabaan ako sa setups ni Pistol. Then yung pinaka punchline is yes, direkta kay Romano, pero hindi siya ganoon kasolido. So sa punchlines or haymakers, medyo hindi ganoon kapulido or hindi ganoon kasolid. Sa setups, medyo nahabaan ako. Then hindi siya maganda yung setups, tapos medyo kulang yung punchline. Yun yung napansin ko. So yun, naging cycle yun. Maganda yung setup, kulang sa punchline. Maganda ulit yung setup, kulang sa punchline. Then sa angles, mga references, medyo hindi rin ganun ka accurate para sa akin. So yun. Yun lang, pero overall malinis naman yung performance ni Pistol. Mga references, medyo nabitin lang ako kasi parang I'm expecting much more. Yun. Kay Romano tayo. Pero pakinggan muna natin kay Romano. Baka mas malakas pa rin yung pinakita ni Pistol kung may something or hindi naabot ni Romano yung pinaka peak ng performance niya sa round 1. So, pero let's see. Game! Tangina mo! Dami mong sinabi, hayop ka. Sa isa buhay sa akin pa lang, hindi ka makakalampas. May damit ka pa sa batok, mukha ka ang konduktor ng bus. Tratado ka ba? Pagtapos na to, wala na sa'yo magiging taong saludo. Nakita niyo naman, di ba? Si Lupin wanted. Ikaw yung wanted na balanggot ang patong sa ulo. Tarantado ka ba, ayop ka? Para kang bakla na sa battle na pasubo.
Lahat ng na-late, pinakyu, pero yung daliri, sa'yo lang nakaturo. Pistolero! Siguro naman, kilala mo ako. Kilala kita. Magkakilala tayo. Tama ba ako? Utak ina Kingpin! Asyong salongga! Sa tundo, kahit walang atraso, pag nambugbog ka, nilalahat mo. Kahit 7-footer, sinasapak mo. O, hindi ka duwag. Hindi ka namin pwede malitin. Kasi kahit malaki, hinaharap mo. Sabi ko, hindi ka duwag. Hindi ka namin pwede malitin kasi malaki ang hinaharap mo. Kaya, hoy! Totonggan! Huwag ka masyado mayabang ha, walang naiinggit sa'yo. Meron daw siyang BMW eh. Oh, BMW kasi bilbil mo, 8. Okay. Tangina nyo, magtingin na kayong dalawa. Ares kayong munggo. At sa liga, pag lumaro to, salain ng braso. Pag bumangga, kahit 3 tao, hindi kain tapatan to. Kung naging PBA player ka, malamang inebra ka. Kasi bilog na bilog yung katawan mo. Tingnan mo, ayip ka. Pakataba mo. Mataba ka pa sa daddy mo. Mahilig ka pa mag-body fit. Hindi naman fit yung body mo. Hoy! Nagseseryoso pa po tayo niya at magpatawa ngayon. Ano? Utang-uturing kayo. Ano? Yo, ganda. At mapuna ko lang mga tol. Di ba yung pistol pag kinalabit, pumuputok na? O etong pistol, ilang beses ko na kinakalabit, pumuputok ba? Hindi, di ba? Alam niyo ano pinag-aiba? Yung pistol, pag kinalabit, pumuputok. Etong si pistol, pag kinalabit, pumipiyok. Wasak. Okay. Yo! At kung ayaw daw ng pumipiyok, sa singing contest daw sumali. Ikaw sintunado ka na mag-rap sa battle, pumipiyok ka pa palagi. Kaya sindulas man na to si Lupin at Palos, hindi magagawang lumusot. Mga may istilong bulok, si Maki, M-Site, Pistolero, sila ang totoong 3GS. 3 gagong supot! Tangina mo supot! Wala nang bala madadapa. Kaya patutok na lang yung mic ha. Wala nang bala madadapa. Mad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 aka, madapaka, bububububulagta sa kahon. Kakabakaba, ungto ngayon. Nagbabababagang, babababara, tatatatamas sa'yo yun. Tadadi na bababala, tatatataba, bububububulagta ka ngayon. Galing. Tangina. Okay, sige. Pinapakita mo kasi puro kagunggungan. Lagi lang nagmamagaling to. Kaya walang kinakapuntahan yung mga pinaparating mo. Nakikipagkumpitensya ka sa rebat. Ano alam sa estilo mo? Pang-rebatal din. Kung si Delo, rebatal king, eh ano ka? Rebatal queen. Rebatal queen? Ayop, galing. Idol, sa'yo na lang to. Pakyo ka, Bonjing! At sa mga nagsasabing, luto yung huli kong laban. Oh, luto. Nakita nyo naman sa mga bitaw yun. Isip namin parehong naglalakbay pero magkaiba ng direksyon. Kaya tinanggap ko lahat ng iba't ibang negatibong opinyon. Oh, tama kayo, yung laban ko sa kanya, luto. Luto kasi wala akong binitawang hilaw doon. Yo, pinairal ko, hindi talas ng pag-iisip. Hindi ko siya minaliit, pero yung dibdib niya, puno ng galit to. Naramdaman niya bawat sakit kasi sa laban namin, puso yung ginamit ko. Sigurado kada bitaw ko ngayon, di na malabong masaktan to. Palpak sa entablado, tiyak ang bagsak mo. Yung sasabihin ko sa'yo, baka di mo matanggap to. Patira-tira ka pa, samantalang laban namin ni Sight, isa ka lang sa mga tagapalakpak ko. Gagiyari. O di ba, totoo yan, men?
Pero lahat na sinabi kong tuwid, pilit niyang babaluktutin. Kaya nga mahilig ka magbalik kasi lahat ng sinasabi sa'yo masakit, hindi mo kayang tanggapin. Yo, pues, pagtapos ko sa piling sigat, sugat, ikaw naman na masisilat. Ako'y patpat sa pagangat, mabilis pa sa sibat. Ikaw, hindi ka butot balat, masiba sa pagkain kaya lalong bumibigat. Pero di ka umaangat, ako kada linya ko bumibigat, butot balat kaya lumilipad. Yo, pero etong ungas walang lakas kaya sa isa buhay, maiiwan ang kataba. Wala ka ng pag-asang umangat para kang balbas ni batas, mananatili ka sa baba. Baba! Okay, unang-una, dami ko sasabihin eh. Actually, gusto kong mag-pause para ma-comment ko yung mga gusto kong i-comment pero hindi ko na ginawa kasi mapuputol yung momentum ko sa pakikinig ng round 1 ni Romano. So, tatandaan ko na lang or alalahanin ko na lang yung mga gusto kong sabihin. Okay, una, rebat ni Romano. Hindi ko na siya iskuran, hindi ko na parang ko na lang siya. As is ko na lang siya. Kasi hindi, para sa akin yung rebuttals ni Romano sa part na yun is hindi ganun ka impactful, hindi ganun ka lakas yung dating, hindi naging ganun, hindi naging turning point or hindi nakapag-generate si Romano ng doon ng standard sa na yun, sa rebuttal na yun. So, yun. As is yun, hindi ko muna iskuran yon. So, pagdating sa writtens, iba yung pinakita ni Romano compared dun sa laban ni M-Site. No? Ang haba ng mga ni Romano dito. Yung mga patawa niya, yung mga jokes niya. Kinaengko niya si Pistol sa first half ng round first half ng round niya. So nagulat ako kasi akala ko magtutuloy-tuloy yon yung mga two-liners ni Romano hanggang matapos yung round, pero ayun, nag-stick naman si Romano sa mga two-liners sa kalahati lang ng round. Pero pagdating ng second half, ang turning point ng second half para sa akin is yung nag-double time siya. Nag-double time, nag-flow. Grabe yun. Sobrang nagustuhan ko yun at gusto ko na mag-pause sa nung time na yun, pero sabi ko hindi, sayang yung momentum. Alalahanin ko na lang yung mga gusto kong komentan mamaya after ng round 1 ni Romano. So ayun, nag-switch bigla si Romano, parang nagseryoso na siya doon bigla after niya magpatawa sa first half. Pagdating sa second half, bumira na siya ng mga seryoso na banat. Then, yun nga, yung double time, palag-palag yung double ng Jawa. Ang ganda nun, nagustuhan ko yun. Dun na umangat pa lalo yung enerhiya ni Romano. Then, ayun, yung mga punto. Although may 4 lines ata si Romano dun na hindi tumama kay Pistol kasi tumama yun kay M-Site, no? Na yung about dun sa luto, something ganyan. So, hindi para kay Pistol yun. Pero ang ganda nung ang ganda nung kahit hindi naman natin i-count 'yon kay Romano sa round na 'yon. Lumamang pa rin si Romano para sa akin sa second half kasi andun yung mga punto, direkta yung mga punto niya. Yung mga punchline na alam mong nasasaktan si Pistol, yung rebuttal king si Delo, rebuttal twin ka, 'di ba? So ayun, ang daming too many to mention, pero yung round 1 malinaw yun kay Romano. Nagpakita siya ng pagiging well-rounded MC. Unlike kay Pistol na medyo hindi pa ganoon ka-impactful yung mga banat niya. Pero kay Romano kasi nakapag-set na kagad si Romano na mga linya na alam mo yun, direkta kay Pistol. Ang ganda rin nung yung verse ni Romano na yung lahat ng tuwid na banat para binabaloktot kasi hindi niya matanggap, ganun. So yan, ang ganda nung round ni Romano. Gusto ko yung pagkaka-execute niya, ang ganda ng pagkaka-generate niya ng mga verses or mga lines niya. So yan, I'll go for Romano dito, well-rounded. It's a 10-8 for me. Nakulangan ako sa performance ni Pistol.
yung hinahanap kong performance ni Pistol na pang kikain ko yung panggagago ginamit ni Romano yun eh. So yun, I'll go for Romano sa round 1. It's a 10-8. So, you're talking about my bilbil? Gago, abs yan, mangmang. Okay, about dun sa BMW na bilbil mo walo. Hindi ako na ano doon, hindi ako na hook doon sa joke na yun kasi narinig ko na yun eh. Hindi naman sa battle pero narinig ko na yun sa mga kaibigan ko, sa mga yun, basta narinig ko na yun kaya hindi ako masyado na hook sa punchline na yun, or sa joke na yun. So, you're talking about my bilbil? Gago, abs yan, mangmang. Tignan nyo, isa pa lang. Paano pa kaya pag 6 na yan? At sinasabihan mo kung mataba? Gago, mapapahiya ka lang. Kasi pag nagkaroon ng lutuan sa battle na to, sunog ka na. Ako nagmamantika pa lang. Kasi, kesa naman sa katawan mo, ang payat. Mukha kang mamang may TV na pagod sa kakapidal. Sa sobrang sakitin mo, may personal ka ng higaan sa ospital. Pukin ang inan to, sa akin magsisisi to. Butot balat lumilipad, putol sa akin yung pisi mo. Okay. Pukin ang ina mo, don't fuck with pistolero, Romano. Ha? Kasi titignan natin, delivery, style, presensya, obvious na carbon copy ka ni Juan Tamad. Pagkat sa pag-i-innovate ng bagong estilo, masyado kang naging sarap buhay. Pero nakalimot ka na yung mga carbon copy, bukod sa malabo, walang kulay. Kaya anong inimprove? Inimprove? Palabas na lang yan ang bibig mong matabel. Mananatili kang carbon copy, pilit mo lang nilalagay yung sarili mo sa aksesoradong papel. What the hell? Nabuhay ka bilang anino ng iba? Pagkat sarili mong galing, hindi mo kayang mailatag. Pero nakakalimot ka na yung anino, kaya lang lumalaki kasi yung pinanggagalingan malapit na sa liwanag. Pero ako ang liwanag ng katotohanan. Oo, masakit ang totoo. Alam ko nagpapaka-arrogante ka sa bawat laban para pagtakpan mo yung pagiging totoy mo. Kaya Romano, hindi uubra yung pag-uumasta mo loko-loko. Kung may lolo ka pa, lokohin mo na lang yung lolo mo. Kung umasta, kala mo di nakaranas ng pag-ibig, ano feeling mo matigas ka? Isa rin sa kinikilig sa love story nila, Popoy at Basha. At speaking of pag-ibig, yung girlfriend mong si Joanne Halili, idadamay ko din siya. Total mahilig ka naman mandamay ng syota ng iba. Magtitrisam tayong tatlo, nakatali ang kamay mo at paa. Tutumbungan kita, sabay papasubo ko sa kanya. Malamang sa mga susunod na araw, ikaw ay magjeta sa kangkang. Iiwanan ko siyang basang-basa, parang pumunta sa fiesta ng San Juan. Masakit? Ha? Hindi ba ako ganito dati? Yan lang talaga yung mga nababagay sa mga katulad mong pabida. Maganda ka daw magsulat masakit ako magsalita. Kaya putang ina mo, ako yung wag mong inaaso. Mas ulul ako sa'yo. Nagpaluhod ka daw ng Panginoon, wala akong naaalalang lumuhod ako. At bilang kaparusahan, dadaling ko to sa Kalbaryo. Tung walang sinasanto, paghahawakin ko ng rosaryo. Huwag kang umastang kumpiyansado, ikaw ay halatadong kabado. Huwag ka munang mamalato, gago di ka papanalo. Kung minamaliit mo ko sa labang to, nagkakamali ka tarantado. Mas marami pang lumuhod sa akin kaysa sa simbahan dun sa Quiapo. Pagkat katapat mo si pistolero, maparitin o rebat sa akin katay ka. Pag ako nagbalik, di lang basta bumabalik, tumatambay pa. Kaya bye-bye na. Tapos na ang iyong pagsabog, bayaw oras na para makita nila kung gaano ka kahina. Ganyan lang talaga kapag biglaan lang sumabog, sa una ka lang kayang pagtakpan ng ginawa mong usok. Pero pag nahipa na ng hangin, natatanaw mo na nasisira. Time! Okay, so round 2 ni Pistol, ganun pa rin. Kung ano yung pinakita ni Pistol sa round 1, ganun pa rin, no? Yung rebat ni Pistol is katulad ng rebat ni Romano sa round 1. Hindi rin ganun kalakas yung dating nun para sa akin, kaya inas-is ko na lang, no? Hindi ko na lang siya kinount. Kasi 'di ba kapag may mga malalakas na rebuttals, kinakount ko siya. Nag-a-add ako sa pinaka-score ng round 1, nag-a-add ako ng isang puntos. Pero as is,
round 1 ni Romano, although pinigyan ko siya ng 10 points sa round 1 kay Romano, hindi ko kinount yung rebuttals niya. Sa round 2 naman ni Pistol, ganun din, hindi ko rin siya kayang bigyan ng puntos kasi hindi niya totally nabasag yung mga lines ni Romano na pinili niyang i-rebut, no. Hindi niya totally na nabali yun. So as is, pasok tayo sa writtens ni Pistol. Ganun din, kung ano man yung naging performance ni Pistol sa round 1, ganun din yung pinakita niya dito. More on statements, more on mga punto talaga na yun, yung nagpalood ka daw ng Panginoon, parang hindi ko maalala na lumuhod ako. So okay yun, pero siguro hindi naging ganun ka impactful para sa akin kasi the way he delivered is hindi ganun ka hindi ganun ka DN or hindi ganun kabigat. So ayun. Yun, in short, sabi ko nga kung ano yung pinakita ni Pistol sa round 1, ayun din, duplicate lang talaga. So akala ko magiging mas malakas yung round 2 ni Pistol kasi alam naman natin si Pistol isa yan sa mga magagaling mag-rebut. Kahit naman ngayon yung pistolero today, magaling na talaga mag-rebut ang isang pistol. Pero yun, alam natin magaling mag-rebut si Pistol, so I'm expecting na mare-rebut niya ng maayos at ng malakas yung mga lines or yung mapipili niya mga lines ni Romano sa round 1. Pero it turns out na nakapag-rebut siya, yes, pero hindi ganun kalakas yung dating nun para sa akin. So yun, pakinggan natin si Romano sa round 2. Yo! Namalat ang putang ina. Yo! Tangina ka! Yung talino ko daw dito sa harap ninyo, hindi ko mailalatag. Yung talino ko sa harap nila, kaya kong ilatag. At pag nagawa ko yung ilatag, ikaw ang gagawin kong papag. Tarantado na. Siya sabi ni Gago, yan dali mong ilubog. Yung sinabi mong punchline kanina, nakalimutan ko lang. Pero may linya si Sak Maestro nun. Magkaiba lang kayo, pero pareho lang ang tunog. Tarantado ka ba? Nakalimutan kasi mga sinabi ni Gago Hoy, baboy! Anong joke? Tahimik. Rantado ka ba? Gago ka? Masyado ka mabulahayop ka. Pabulayin ko kaya yung bibig mo parang pinalunong kita ng prize sa tindahan. May hawak daw akong rosaryo, tarantado. Ikaw nga itong mukhang sakristan sa simbahan. Kaya nga tarantado ka. Pagdating sa rebatan, hindi ka mahihirang. Ang dami mong sinasabi yung kakaya mo sa pagre-rebat, parang itatak ng balanggut mo, 0-0, wala kang bilang. Yo! Ano ba tong gago na to? Ang tagal mo na paring matuto. May susi ka pa sa harap. Ano ba yan? Susi mo sa kubo. Gago ka kasi, hayop ka. Sa sinasabi mo na Tarzan si Krega, doon hindi ka naiiba. Susi mo yan sa bundok kasi sa bundok ka nakatira. Ako, game na. Game na. Ano ka lang? Yo! Ako'y probinsyanong magsasaka. Pero alam mo, may pakinabang ka sa magsasaka na to, taba. Kaya taba, magpataba ka pa men. Pagtapos kitang patabain, gagawin kitang pataba sa tanim. May pakinabang tong pataba, kaya pag ako nagmalalim, ibaon mo ko hanggat gusto mo. Pero pag binaon mo ko, eto mismong pataba ang dahilan kung ba't mamumunga ang buto. Ikaw, yung mga pinupuntot ginagawa mong agulo sa battle, hindi mo makuwang ipagyabang. Kasi pagdating sa pagsulat, yung mga linya walang laman, kaya nag-i-ingles at nag-i-invento ka na lang sa laban, kasi doon ka lang nagmumukhang may alam. At balita ko, nung laban mo kayong Kiko, ang bigat mo daw mag-rebat. Patunay lang ang bigat mo daw mag-rebat, wala ka daw rebat na palya. Patunay lang yun na wala kang silbi magsulat, umaasa ka lang sa rebat dahil kung tutuusin, yun lang yung pinanalo mo sa kanya. Ako, hindi ako ganun kabigat mag-rebat pero si Bat dahil dilat kang bubulan, ta sa pangalawang beses mo na pagpanik. Hindi sa lahat ng pagkakataon mabigat ka mag-rebat kaya huwag kang umasa sa kakayahan mong magbalik. Natutang mo na yan.
Siksik ka lang sa taba pero tugma mo'y di siksik sa laman. Mabigat ka lang sa timbang pero barang bit-bit magaan. Dik-dik malamang tong singwik ni Badang. Maging masunurin asa dibdib ko pa yan. Kaya yung pinaglaruan ko ligpit na naman. Kasi mahilig ka lang magsalita ng tapos. Kaya nung nilabas yung laban nyo ni G-Boy, kaysa pakinggan ka, tol, di bali na. Di ba sabi mo sa akin, lalampaso mo si Krega? Pero ikaw yung nilampaso niya. Tangina ka. Kung makapagsalita ka kasi, akala mo kung sino ka. Si M-Site niya, di umubra. Ikaw pa kayang pinag-zero niya. Yo, kaya yung dalawang Christian na ginodiyos nyo, pagtapos na to, magiging Diyos na totoo na. Dalawang Chris ang nawala ng buhay sa palad ko, kaya di lang Kristiyano ang pinatay ko. Kristo na! Yo, tangina, tama na. At real talk! Last nun. At real talk, sabi ni Shernan, tay ko. Hindi ko na-expect yung linya na yun ha. So, ayoko sana mag-pause kasi ando na yung momentum. Pero ang ganda nun, no? Hindi ko na-expect na may punchline si Romano about sa Christian, no? Kristo na. Galing. Alam naman natin, no? Christian Paulo, si M-Zite, at si Pistolero naman is Christian Carlo. So, galing. Ganong Kristo ng galing nun. So, isa sa mga quotable na line ni Romano yun dito sa round 2. Nagustuhan ko yun. Kristo na! Yo, tangina, tama na. At real talk, sabi ni Shernan, Bonjing, nakakatakot ka daw kainuman. Kasi pag nalalasing, nagbubulsa ka daw ng pulutan. Tangina mo, king-ina ka. Ikaw ang pangalawang pinakamataba dito sa liga. Biruin mo, magpunta lang ako sa likod mo, di na ako kita. Tangina, shit! Ang laki ng puwet, di ba? Tangina mo, Bonjing, yung mabaho mo nga mo, hindi mo na yung matatago. Si Pistolero, pag nagpapabango, yung pabango bumabaho. Time, bottom banat! Snare, pakinggan natin! Okay. May nangyari dun sa round 2 ni Romano. Hindi ko alam kung nag-choke pa siya doon sa first attempt niya dun sa second round. Pero hindi ko alam kung kinapa niya muna or sadyang nag-rebat muna siya ng mga ganon. Kasi yung rebuttals ni Romano sa round 2 is hindi talaga tumatama, no? Narebat niya yung mga lines ni Pistol pero hindi talaga ganun ka lakas yung tama nun. So, hindi ko alam kung nagtry siya pumasok na sa sulat niya pero may nagsalita sa crowd na choke tapos narebat niya yun na anong choke tapos hindi siya pumasok ulit sa sa writtens niya. Nagrebat pa siya about dun sa susi, kubo, bundok, something ganyan. So, humaba yung rebuttals. So, dalawa yung take ko dun. Is either nawala siya nung time na papasok na siya sa writtens niya, nawala siya kasi may nagsabi ng choke. Or nag-choke talaga siya kaya nagrebat siya muna ng mga humaba muna yung buwelo niya para mailala niya yung sulat niya kaya nagrebat muna siya ng mga unnecessary things no nag-freestyle siya about yung mga nakikita niya kay Pistol. So yun yung take ko parehas. Then pagpasok niya sa writtens hindi mo makikita na or hindi mo mapapansin na nag-choke ba talaga si Romano nung second round or something. Hindi mo ma-distinguish kasi pagpasok niya nung sinabi niya ng game, pagpasok nun dire-diretso na yung performance. So merong parang sa isang or sa kabilang banda ng isip ko na parang yun, rebuttals ba talaga yon, sinadya niya ba yon para makabuelo. So ganun yung thinking.
Pero ayun, siguro since tournament, kailangan ko siyang pagdesisyonan kung i-count ko ba siya as choke or hindi. Pero syempre, to be fair, hindi ko na to ipa-perfect para kay Romano. So it's either pistol or tie. Ganyan yung gusto kong ganyan yung nakikita kong scoring sa round 2. Ang haba kasi ng buwelo ni Romano dun sa round 2 So I'm not sure if I'm going to give it to pistol or I'll give it a tie. So, ayan, pinag-iisipan ko pa. Madumi yung performance ni Romano sa round 2. So, syempre, kailangan natin makita yun kasi isa buhay, especially second round na to. So, it's either pistol or a tie. So, linis ng performance, syempre pistol para sa akin. Hindi rin naging yung mga punchlines or mga haymakers ni Romano sa round 2 is hindi rin naging katulad ng performance niya dun sa round 1 na sobrang well-rounded. Ayun, ang daming kulang sa performance ni Romano dito sa second round. Round 1 kasi well-rounded, sobrang hate yung style, jokes, punchlines, haymakers, technicalities, 'di ba? Ganon Well-rounded na Romano yung round 1, pero pagdating sa round 2, ang dami na niyang dapa dito, hindi na naging maganda yung performance. So I think deserve din ni Romano na bumaba yung kasi syempre kung ite 10 points ko yon ng walang dahilan, parang ang pangit naman nun. Kung ina 9 points ko yon ng wala ding dahilan, parang ang pangit din. Pero ang pinagpipilian ko talaga dito, it's either pistol or a tie. Pero sabi ko nga sa inyo, mas malinis yung performance ni Pistol sa round 2 and siguro ayun yung pinaka naging turning point sa round 2. Kasi kung linis ng performance, Pistol, sa consistency, Pistol, maganda yung round 2 ni Romano, pero dragging putol-putol, di ba? Although may mga malalakas na line si Romano dito, lalo na yung Cristo, maganda yon, pero I think yung line na yun is not enough para iangat yung buong round 2 ni Romano. So sayang, gusto kong ibigay kay Romano or gusto kong ibigay ng round 2. Gusto kong Gusto kong bigyan ng tie yung round 2, pero mas naging malinaw sa akin na lamang si Pistol sa linis ng performance dito sa round 2. So it's and gusto kong i-consider as a choke yung yung round 1 yung round 2 umpisa kasi papasok na siya sa returns niya, pero naging dragging kasi, 'di ba? So ayun, 8-7 consistency Pistol. Sabi ko nga sa inyo, sa 1 and 2 ni Pistol magkaparehas ng atake. So 8 points for Pistolero sa sa battle na to sa round 2. Kay Romano naman, bigyan natin ng 7 points si Romano dito, 8-7. Bakit 7? Ang daming kong nakitang dito, flaws kay Romano. Yung ineffective angles, references, slow start, dragging rebuttals, 'di ba? Ang daming butas. Hindi naging ganun kalinis, inconsistent. So, yun. 7 points for Romano. So, 8-8-16 para kay Pistol. Kay Romano, 10-7, 17. Lamang pa rin si Romano, pero up by 1 point na lang siya sa per round tabla. Round 3. Ito yung storya nun. Nagiinuman kami ni Shernan. Kumuha ako ng pulutan, lumabas ako ng kalsada, nakasalubong ko to sa parlor. Gutom na gutom, nakita yung laman ng bulsa ko, sabi pistolero pa arbor. Pukin ng ina mo, mukha ka pang hindi kumakain, Romano. Yung itsura mo, kamukha mo yung tinai ko sa banyo. Pukin ng inan to. Game, balikan natin yung issue tungkol sa 3GS.
bilang iyong kapitan. Bilang iyong kapitan. Pagkat dapat mong maramdaman na nagkamali ka ng pagsabit. Dahil sa akin, magmimistulan ka lang pokpok sa malate. Na matindi ang kapit. At kung totoo man, kung totoo man, nasa iyo na to kung bibigyan mo to ng maling interpretasyon. Pero sa akin, bilang naunang membro ng 3GS, masakit makarinig ng bagay na ganyan. Kaya kung totoo man na yung 3GS, tinuring mo lang nakapatiran, ay tinuring mo lang nakapitan at di mo tinuring nakapatiran, ngayon pa lang makakaalis ka na, hindi ka na namin kailangan. Kasi mahirap magkaroon ng kagrupong nabubuhay sa kasinungalingan. At hindi ko hahayaan na yung ganyang ugali ang magdulot pa sa atin ng alitan. Ang hirap kasi sa'yo, kaming kagrupo mo na, pinapaandaran mo pa ng ugali mo parang wala kang kinakatakutan. Kaya dapat lang sa'yo yan, pinaprangka na makaramdaman naman ang kabatong pride ng kabanatuan. At ang lakas ng loob mong sabihan ng adik si Cerberus, isa ka rin naman sa mga tropang hataw ng hataw. Kapag bataknak ng puta, trip makipag-aito ay salangaw. Tiga mo nga ang payat-payat mo na, magkakakain ka naman. Romano, mag-ingat ka. Ilang ubo ka na lang. Bangkay ka na agad sa edad mong pagkabata-bata. Yung itsura, pag kinalabugan mo, madidislocate yung baga. Kaya yung sinabi ni Shay na ako daw kaya tumaba, kain ng kain, das hindi tumatae. Tangina, mas malala to sa akin. Ikaw nagtatay ka ng lahat, hindi ka pa rin kumakain. Okay. Kaya ibig sabihin, physically at mentally hindi ka healthy. Okay, so putulin natin to So, ano yung sabi ko sa inyo kanina sa umpisa ng round or umpisa ng battle na to? Yung round 1 ni Pistol, ano yung, kung naalala nyo, ano yung sinabi ko doon? Wala siyang sinayang na verses, wala siyang sinayang na linya, technical, buong round. Pagdating sa round 2, same ng atake, technical, seryoso, walang sinasayang na round, walang sinasayang na mga linya. So, ano yung sabi ko? Sabi ko, iba na yung Pistol ngayon kasi pinaghahalo na ni Pistol yung technical jokes, panggagago, pang uulol diba? Ganun na yung style ni Pistol ngayon, which is dun talaga siya effective. And masasabi ko dito sa round 3, ginamit niya yon, no? Hinaluan niya ng jokes, ng kinaklown ka niya, yun yung right term, yun yung ginagamit na term ng mga judge kapag ganito yung style, no? Kinaklown, no? Clowning, no? Kinaklown ni Pistol si Romano dito sa round 3, which is masasabi ko na effective sa part na to, and good choice para sa akin, good choice kasi round 3 yung pinaka important round sa battle rap kasi ito yung sabi ko nga, ito yung may pinakamataas na percentage, and yun, sobrang effective ng round 3 ni Pistol. Sana magtuloy-tuloy ito hanggang dulo, and tignan natin kung ano yung maging outcome. Kaya ibig sabihin, physically at mentally hindi ka healthy. Hingat ka, baka ka mag-collapse. Hindi mo kayang magdala ng pluma, kaya ang wak mo magsulat. Mga banatang taekwondo, masyado kang buhangin. Malabo mong mapabilib to. Pilit na name flip at reference, yan ang estilong kadikit mo. Kaya papakitaan kita. Papakitaan kita. Kahit tumithit ka pa ng sangkatutak na isigar, pagdating sa akin wala kang ibubuga bobo. Papahintuin ko yung takbo ng karera mo sa pagdaan mo sa red light, parang Malboro. Pagkat ang budhi ko'y naaayon sa kulay ng iyong puwet, black bat. Papasubuhin kita ng etis na mighty, alam mo tawag doon? Jackpot. Pagkat maluwag na yung tornilyo ng utak mo, mukhang kailangan ng pasakan niya ng Philips. At tanggalan kita ng hope na mag-champion. Ano man ang gawin mong pilit, kasi pistolero wins tonight. At wala ka ng pag-asa paggago. Pagkatapos kitang lamunin sa laban na to, magiging parte ka na lang ng tabako. Tabako. Galing nun. What? Wala daw tayo
Tama. Yossi lang daw. Pwes, balutin natin yung tuyuntain ng pusa. Isipin mo na lang na yan ay ganja. Papatirahin kita ng durog na albatros sa ibabaw na nagiinit na plancha. Sige, tumira ka ng tumira hanggang hindi nababaliw yung ulo. Sasabit ka sa likod ng palyadong jeep, yung mukha mo sa harapan ng tambutyo. Tara, samahan mo akong bumiyahe. Saluhin mo lahat ng usok at ang pagkamatay mo lang na hudyat na it's over. Rest in peace, putang ina mo Romano. At least pinatay kitang smoker. Yeah! Ay, kumano ulit. Balikan natin. Nangyari si Romano dito. Pinakamalakas na round ni Pistol to. So sabi ko sa inyo kanina, good choice na dito nilagay ni Pistol yung clowning mode niya. Tapos nagpaulan pa siya ng isang matinding references dito, yung pinatay kita na smoker. So ang ganda nun. Ang dami niyang napagsiksik ni Pistol yung mga cigarette names or brands. I don't know, di ako nag-Yossi. Marlboro, Hope, Winston, Philip, Blackbat. Ano pa ba? Basta ang dami niyang binanggit na pangalan ng mga Yossi, no? So nagustuhan ko yung wordplays na yun, yung references na yun. Antindi nun, no? Para sa akin, grabe, pinakamalakas na round ni Pistol sa sa battle na to. Kung yung first 2 rounds is magkaparehas, yung round 3 is ibang klase. Ibang klase tol. Ibang klase yung round 3. Linis ng performance. Nagpakita na si Pistol dito yung pagiging well-rounded niya, which is ang sabi ko is good choice na dito niya nilagay yung mga ganong klaseng clowning. After ng after ng clowning niya, nag-spit siya ng mga references ng wordplays about sa cigarettes. Ganda nun. Ang ganda nun. So fully packed, well-rounded round for Pistolero sa round 3, and almost perfect or perfect para sa round na yon. And pero syempre respeto kay Romano, pero ang masasabi ko lang, if magiging dragging ulit, if magiging katulad ng performance ni Romano yung round 2 niya sa round 3, kay Pistolero yung battle na to. Pero if papakita ulit ni Romano yung pagiging well-rounded MC niya katulad ng round 1, possible maging ticket yung battle. So let's go. Yo! Tangin ang kataba. Pagka dinibdiban daw ako, baka daw matanggalan ng baga. Ikaw, sa laki ng tiyan mo, mukha kang sa tiyan may bata. Tarantado ka ba? Sa bitaw mo, wala namang bago. Sa laki ng tiyan mo, mukha ka nagdadalang tao. Gago na to? Kala mo sino mag-utos? Tabako ka nga kasi pag sinindihan, madali ka lang maubos. Gumagawa pa ng reference sa sigarilyo, ako pa yayabangan, yung tabako, pag sinindihan, ubos, pagkatapos, tatapakan. Sabi ko sa inyo, yung pinakamalakas na round ni Pistol, yung reference na mga sigarilyo, pero sa isang ganun lang, sa isang snap lang, burado yun. Ang galing ni Romano sa part na yun. Kaya nga sabi ko sa inyo, sa kanina, no, almost perfect or perfect, no. So depende kasi talaga yun kung maibabalik ni Romano, kaya sabi ko almost perfect. Pero binawi ko yun, 'di ba, na perfect yun. Pero grabe, hindi ko in-expect na mababali ni Romano yung reference na pinaka nagustuhan ko. Okay, laban to. Hoy! Tangin na seryoso pa, pero para sa akin, napakasimple lang na makakaya niyang gawin. Kasi kung hindi niyo napansin, si Pistolero nakapantalon na, pero yung utak short pa din. Game! Ako na naman! Pero teka lang muna. 3GS gago, hindi ko binabasa yan. Si 3GS sinabi ko, yun ay ating grupo.
Yung tatak ng damit mo, bilog, madaling bilugin, katulad ng yung ulo. Game! Ako na! Ako na naman! Yari ka ngayon, budoy! Alam nyo, sa lapad ng katawan ni Boy, braso niya lang yung binti ni Picoy. Sa Liga Espesyal ka, Tisoy, kasi ikaw yung mongoloid na pamangkin ni Pinoy. Gago. Kaya nga tinatakwil ka ni Philip, di ba? Ayop ka. Yung ama mo, ikaw lang ang kinakahiya. Mongoloid ka kasi. 12 anyos ka na yata natuto magsalita. Gago. Ayaw. Eto, nung 12 anyos, pag kumain, 12 oras. Kaya yung timbang mo, 2.30, haba ng leeg mo, 2.30. Ano yung sinasabi mo? Sa ugat mo, nananalaytay ang dugo ng mamamatay tao. Sa dugo mo, sa ugat mo, nananalaytay ang dugo ng mamamatay tao. Mamamatay tao pa, puta. Sa injection nyo, takot ka. Kaya yung ethics ni Gago may plastic. Kasi nga, supot pa. Oh, patawa-tawa pa, ulul. Ang ina mo, Gago, sa mga tulad mong plastic, ako'y madamot dyan. Lahat kami sa sobrang init, nakaubad, ikaw di ka makapagubad kasi puro ka kamot sa tiyan. Alam mo ba? Nakita nyo? On the spot pa lang to, si Gago kung ano-ano sinasabi. Puro kamot sa tiyan. Aba, bagay na bagay ka sa Makati. Utang ina mo, Totonggan, laki ng daddy mo, papiga. Sa tiyan mo, Gago, kasya, kuneho na 5. Game na ba? Pabitaw-bitaw ka pa, wala ka namang lalalaman. Pagtapos na to sa entablado, iiwanan kitang parang tela na yun. Tignan mo, basahan! Basahan ka na, Gago. O ano? Di ba kakaiba? Punas ka ng punas sa mukha mo kasi nagmamantiga. Ayo, Gago ka ba kasi hindi ka na natuto sa laban? Yung mukha mo nagmamantiga, bagay na bagay ang kay Batas, yung mahilig daw magluto sa laban. Tangina mo, dudurugin kita pagkatapos na to kahit na itanggi mo. Lulutuin ka ni Batas gamit mantika pati karni mo. Namuhayip ka. Eh ako talaga, Gago, proud to. Proud to na ganito na yung kulay kahit sa dilim. Eh ikaw, kapupunas mo, tignan mo yung puti ng itim. Yan na, yo. Yo, pinakamabigat na linya niya ng ahon, Menstorm X. At kaya daw Menstorm X para tunog malupit. Tunog malupit, puta. Ano yung naisip mo na yun? Kautuan? Kasi isipin nyo naman, kailan pa naging tunog malupit ang barang wala namang kahulugan? At yung sinabi mo kay Damsang Emil Ambert doon, di ba gawa mo lang yon? Sa bagay, sa paggawa ng linyang walang kabuluhan, doon ka lang magaling. Wala kang talim, kaya huwag kang magangin. Dapat di ka na lang sumipot, total wala kang dating. Malata, Gago. Talagang solid yung bitaw ko, pambitaw na. Yung bitaw ko, malata, eh, mas mukhang hilaw ka. Mas mukhang hilaw ka, Gago. Sipin ko lang yung verse ko, ah. Wawan. Gago. Hoy! Kasi ito si Pistolero, ginagawang bisyo yung katangahan. Kaya halos lahat, tignan mo, tinutukso ka. Sabi ni Delo, nagtanong ka daw sa kanya, tinanong mo daw kung yung patay minumulto pa. Huwag ka nagpapaka-technical, gago ka. Huwag ka nagpapaka-technical. Technical sa pagsusulat. Yung pagsusulat daw, gamay niya. Tinapatan kita sa freestyle, lalamang ka sa akin kada round, pero kada round on the spot yung rebat ko, pinapatay ka. Pinapatay ka, pre. Ito, naalala ko. Yes. Tatlong linya lang. Ayaw! Kasi yung kokote mo sumasayad. Laman ng sintido mo nasa talampakan.
Kaya paano ka uusad sa larangan kung kada hakbang sariling utak mo yung tinatapakan? Kaya ito, pag nasiraan to ng bait, wala nang kinikilala. Parang sinaniba ng masamang espiritu. Pag ito nasiraan ng bait, wala nang kinikilala. Gago! Pag ginagamit mo yung estilo ng ibang katauhan, doon lang nawawala yung sarili mo. Doon lang nawawala yung sarili mo. Kaya simulan mo lang tumakbo. Pero okay na yun. Nakapat na ako. Sabi nga ni Sir Arik, 3 lang eh. Dahil flat top again para sa laban niyo. Yo, flip top po ito. Okay. So, alam ko na kung bakit marami nagre-request ng battle na to. Alam ko na rin kung bakit naging controversial yung battle na to. Kasi, 2 and 3, rounds 2 and 3, nag-choke si Romano. Kinapa niya, sinalat niya yung returns niya, pero hindi na naging ganun kalakas. So, pinakamalakas na verse ni Pistol or references, o basta yung pinakamalakas na round ni Pistol is round 3. Yung pinakamalakas na line ni Pistol sa round 3 na rebat ni Romano. Score yun, syempre. Pero sabi ko nga, ano yung sabi ko sa inyo kanina, if and only if mauulit ni Romano yung performance niya sa round 2, possible ibigay natin kay Pistol to. And yes, naulit yun. And since naibalik ni Romano yung isa sa mga malalakas na linya ni Pistol sa round 3, hindi ko kayang i-perfect yun. Kasi almost, sabi ko nga sa inyo, almost perfect or perfect round 3 para kay Pistol. Pero naibalik ni Romano yun. So, less tayo ng 1 point kay Pistol doon. Pero, 10 points talaga dapat ang ibibigay ko kay Pistol. Pero, since naibalik niya isa sa mga gusto kong verses or wordplays ni Romano, ni Pistol dito, 9 points for Pistol. So, 8, 9, 25 points para kay Pistol. Kay Romano, strongest round was round 1, isa 10 points, so perfect, well-rounded rebuttals, jokes, technicals, all around, no? Nakuha ni Romano yun. Pagdating sa round 3, jokes, stutters, slip-ups, hindi ineffective, inconsistent. Yun yung lumitaw sa round 2. So, from 10 points, binigyan ko ng 7. Round 3, I'm expecting makakabawi si Romano since round 3, sobrang importanteng round. Yun, round 3, naging dragging pa rin kasi slip-ups, chokes ang nangyari. Freestyle, yes, pasok yung mga freestyle, di naman natin ipagkakaila yun. Pasok yung mga freestyle, but written format ang isabuhay, tournament ang isabuhay. Respeto kay Romano sa freestyle, pasok yun, no doubt, malakas yun. Pero maraming ineffective or sabihin natin inconsistent si Romano sa battle na to. So 7 points pa rin, although naibalik ni Romano yung pinakagusto kong line ni Pistol sa round 3, pero hindi enough yun para makuha niya yung round 3. Okay? So, ano pa rin, mas matimbang pa rin yung mga flaws niya sa round 3 compared sa rebat niya na yun. So, yun. 7 points para kay Romano sa round 3. So, dikit. 10-7-7, 24. Kay Pistol naman is 8-8-9, 25 yun. So, 25 to 24. Round 1, round 1 Romano, 2 and 3 para sa akin. Kay Pistol ako doon. So, Pistolero ang boto ko, pero alam naman natin ang nag-advance sa semis ng battle na to is si Romano. 'Di ba? So, 'yan. Ito pala yung tunan. Basta ako Pistolero ako doon, 2 and 3. Dito pa rin B-side. Grabe yung laban na yun, Pistolero versus Romano. Flip top isa pang best para sa kanilang pareho. Ang boto, 4-3. Tong ina 4-3 oh. Deserve. Tutuloy pa sa buhay tournament. Romano.
Tang ina, pati yung mga crowd, pistolero daw, oh. Romano, 4-3. Tutuloy pa sa buhay tournament. Romano. Romano, shoutout ulit. Pasensya na, nakalimutan ko yung verse ko. Tang ina, pati crowd, pistolero daw, eh. Ako, pistolero din ako doon. Okay na kita yan. Hirap huminga. Yan, di ko na patatagalin. Round 1, binigay ko kay Romano. Tapos Romano. Tapos round 2, nanlamya kasi si Romano. Kaya binigay ko kay Pistolero. Pagkatapos yung round 3, bibigyan ko sana ng points si Romano dun sa freestyle niya sa gitna. Kaso, parang naging kahinaan niya yon kasi inamin niya na nawala siya. So, parang hindi niya na lang ginamit yung Art of War na yung kahinaan. I-convert mo sa kalakasan. So, minus ko na lang yung freestyle niya. Tapos medyo yung performance niya, bababa ng bababa. Yes, bababa. Pistolero, dire-diretso lang. Yun lang, Pistolero. Pistolero, yes, tama. Yo, Delo, sa akin, binoto ko pistolero. Yun, yung sinabi lang ni Flick kasi hindi na kami makahinga. Bababa na kami doon. Pistolero. Saka ako napapaliwanag. Yo, Elvis, yung judging ko per round, round 1 binigay ko kay Romano. Second round kay Pistolero dahil na-joke si Romano. Third round kay Romano kasi kahit nakalimutan niya yung verse niya, gawa niya naman ang paraan sa mga on the spot niya. Romano. Okay. Yo, Lil Jan, binigay ko yung boto ko kay Pistolero. Unang-una, bakit? Tournament to, dapat naghahanda tayo sa lahat ng Yes, natin. yes. Huwag tayong umasa puro sa freestyle lang. Lahat ng MC kayang gawin yun. Pero hindi lahat ng freestyle papasok. Kaya Yes. sana Romano next battle mo, pakanda mo lang. Galing. Yo, target, basic line. Gusto ko yung explanation ni Lil Jan. So, props kay Lil Jan. Shots fired. Binoto ko yun si Romano. Kahit na nung round 3, nag-stumble siya. Na-overcome niya kasi yung slip-ups at saka yung round 1 and round 2 niya pinakita ko. Likas na mas malakas kaysa kay Pistolero. Kung ginamit ni Pistolero yung rebuttal ability niya, medyo magdidikit sila ng gusto. Pero all the way Romano. At binabati ko pala si Kevin Milano at si Kevin De Rosario, si Junel na mga na-resource word. Mami J, binabati kita. Yo, rapido ang binoto ko nga pala si Romano. Hindi ko na bibigyan ng mga pang-explanation. Parang panoorin nyo na yung laban ko kay Shernan. Parang ganun more entertaining yung ginawa ni Romano. Kaya sabihin natin nag-isip, planado yung bara ni Pistolero. Iba pa rin yung dating sa tao talaga eh. Kailangan talaga isama mo yung tao sa mga sulat mo, kung paano mo sila maaakit, kung paano mo sila makakatch yung attention nila, pati yung paghanga. So overall talaga nakuha ni Romano. Para sa akin yun, sa akin. So yun, salamat. Mas ba, binoto ko si Romano. Okay. Kasi si Romano, yung mga bara niya simple lang, pero lahat kasi pumasok eh. Si Pistolero kasi, may mga technical siya na bara. Pero para sa akin, parang hindi gaano sumusuntok eh. So, pinili ko si Romano dahil yun, mas may impact. Kahit simple lang yung mga lines niya. Pero, napitong laban. Okay, so naintindihan ko na kayo, no? Kayong mga nag-request ng battle na to kung bakit gusto nyong i-judge sa akin yung battle na to. So, ayun, para sa akin sobrang linaw. No, sobrang linaw na Pistolero yung battle na to. First round, Romano, yes. Parehas nga kami ni Flick G, ni Delo, ni Lil Jan na pinoto si Pistol sa battle na to. Tangina, Pistol yun, men. Pistol para sa akin. Malinaw malinaw pa. Kung sa point of view ko, sobrang linaw. Romano, round 1, 2, and 3, Pistolero. Pero yun, it is what it is, or it was, no? Delo versus Romano na po sa semis ng bracket A. Pero di pa tayo tapos sa bracket B. So, bukas, Sayad versus Batas tayo. Okay, kita-kits tayo doon, mga kumag. Wala na tayong magagawa dyan, pero Pistolero yun. Pistolero yung boto ko doon. So, kita-kits tayo doon, mga kumag. Peace out.